Mga kaibigan, kumusta? Kumusta po kayong lahat? Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong mga kaibigan, kung ilang taon ba makapagbigay ng bunga itong mga tinanim natin ng mga niyog at magkano po ba yung net income natin kung sakali mayroon po tayong tanim na 300 kapuno ng niyog mga kaibigan. So sa likod ko, yan mga kaibigan, so sasagutin natin yung isang katanungan kung ilang taon ba namumunga mula sa pagtanim hanggang sa pagbunga mga kaibigan, kung ilang taon ba makapagbigay ng bunga itong mga tinanim natin na niyog. So itong nasa likod ko mga kaibigan, tinanim ko yan before pandemic, I think mga 2018, I think mga 6 years from na mula sa pagtanim natin, nakapagbigay na siya ng bunga. So 6 years mga kaibigan. So yan, yung mga maliliit na mga niyog na sa likod ko, halos lahat sila ay nakapagbigay ng bunga at yung iba mga kaibigan ay nag-umpisa pa lang. So ngayon, sasagutin natin isang katanungan, magkano ba yung potential harvest natin sa ating niyugan kung sakali mayroon po tayong 300 kapuno ng niyog. So 300 kapuno ng niyog, magkano ba yung potential harvest natin at magkano ba yung gastos mga kaibigan at magkano ba itong cost of labor at saka income natin mga kaibigan kung sakali mayroon tayong 300 kapuno ng niyog. So yung 300 kapuno ng niyog mga kaibigan, kaya yan na itanim natin kung mayroon tayong 2 hectares na lupa. So 2 hectares po yan, itong 200 na puno ng niyog. So base po sa spacing mga kaibigan na mayroong tag 3 meters bawat isa, bawat spacing po natin mga kaibigan is not 3 meters pala, is 6 meters pala mga kaibigan yung spacing natin sa ating mga tinanim na mga niyog mga kaibigan. So kung mayroon po tayong 300 na puno ng niyog, ay kayang-kaya na po yan mga kaibigan sa 2 hectares. So magkano ba yung kinikita natin at magkano ba yung cost of labor? So yung 300 na puno ng niyog mga kaibigan, so pagpalagay na natin na 1:10 o 10:1, so isang 10 bunga ng niyog ay isang puno po yan ng niyog mga kaibigan. So 10 niyog tapos isang puno po yan. So nasa 3,000 po yan mga kaibigan yung kinikita natin, yung yung bunga niya. Okay, so 3,000 tapos every 3 sa bawat 3 niyog mga kaibigan, yan po ay 1 kilo po yan pag yan po ay naging kopra na. So yung 3,000 nasa 1,000 kilo po yung ma-harvest natin. Pinakamaliit lang yan mga kaibigan dahil mayroong iba, may puno na umabot ng 20, 30, may minsan 50 ang bunga ng niyog na mahuhulog tuwing panahon ng pagkupra mga kaibigan. So doon lang po tayo sa pinakasigurado is 1:10. So isang puno ng niyog nasa 10 bunga, so times 300 kapuno, so 3,000 mga kaibigan. So yung 3,000 na yan, tatlong bunga ng niyog mga kaibigan is equivalent po yan sa 1 kilo pag siyan ay kupra na. So ngayon mga kaibigan, ang kilo ng kopra is 60 po yung kilo ng kopra ngayon mga kaibigan. So 60, yung 1,000 kilo po na ma-harvest natin times 60, so 60,000 yung kabuoang gross na halin na may binta natin mga kaibigan kung mayroon tayong niyugan. So 60,000. So yung 60,000 mga kaibigan, yung cost of labor dyan is 20 pesos per kilo. So 20 pesos per kilo yung cost of labor. Sila na lahat ang magluto, sila na lahat yung aakyat, sila na lahat yung lahat basta maging kopra na. Yung gagawin natin as meron tayo ay may-ari ng niyugan is limpyo na yun, malinis na yun mga kaibigan, tatanggapin natin na itong natitira. So for example 1,000 kilos, so umabot siya ng 60,000 yung net na gross sales natin. Ngayon 1,000 kilos times 20 is 20,000 po yung mababayad natin sa mga gross of labor mga kaibigan. So 20,000, so yung 20,000 i-minus natin yun doon sa gross sales natin na 60,000. So meron tayong 40,000 na kinikita natin mga kaibigan sa bawat in every 3 months po. Pinakamaliit lang yan. What if mga kaibigan, sa isang puno ng niyog ay sumabot ng
Okay, oh. So isang puno ng niyog mga kaibigan, okay, umabot ng 10, 20, 30. So abot pa yan ng ano sa 200 to 300 kapuno ng niyog. So abot pa yan mga kaibigan ng 6,000, 5,000, 6,000 ka ang bunga niya. Abot to na ma-harvest natin. At hindi po fix yung 60,000, yung pinakamaliit lang yung 60,000 na sinasabi ko sa inyo. So kung ako sa inyo mga kaibigan, kung meron kayong pera, ideal na lupa, magtanim kayo ng niyog mga kaibigan, dahil forever to. Habang nabubuhay ka, makaka-harvest ka dito kung mag-invest ka po sa niyogan. So meron po tayong mga banana mga kaibigan na ini-invest natin. So yan, mga banana natin na ini-invest. Pero para sa amin, yung pinakamalaking income natin dito sa ating farm is yung niyugan natin mga kaibigan. So maraming salamat. Sana in this video mayroon kayong natutunan mga kaibigan, and I hope na nakakatulong ako sa inyo. Kung gusto niyo mag-invest mga kaibigan, huwag kayong mag-invest sa sasakyan, huwag kayong mag-invest ng kung ano-ano dito po sa farming po, pagtatanim ng niyog. So don't forget to subscribe our channel, at shalom po sa inyong lahat mga kaibigan.